na mga mahal nating mga taga-subaybay na ito'y umiiyak na at nahihirapan na si Sara Duterte dahil ayaw niyang makulong at ayaw ma-impeach para Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, latest update kay Sara Duterte. Umiiyak na, nahihirapan na si Sara Duterte dahil tinuluyan na siyang i-impeach. Mga kaibigan, nako, kumpirmado, muli kong inuulit, Sara Duterte impeach na, mga kaibigan, at magkakaroon ho ng paglilitis diyan ho sa Senado. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong pahayag ni Sara Duterte tungkol dito sa pag-impeach sa kanya at paglitis sa Senado dito ho sa kinakaharap niya na pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan, ng pera ng Republika ng Pilipinas. Ayon po sa kanya ay nahihirapan na rin siya, mahirap. Ay bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, itong mismo galing kay Sara Duterte ang kanyang mga pinalabas na statement po dito. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang hingin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Ano po ang reaksyon nyo dito sa pag-impeach kay Sara Duterte? Sino ho ang pabor? Pwede bang konting survey? Kung kayo po ay pabor, pwede po kayong mag-comment, mag-iwan ng anumang public opinion diyan ho sa comment section. At kung kayo naman ay hindi pabor, welcome po dito sa aking maliit na YouTube channel. Basta't anumang public opinion nyo po, yan ay buong puso ko irerespeto. Heto, wag na nating patagalin, nagsalita na ho itong si Sara Duterte at umiiyak at nahihirapan na, ay makukulong eh. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Heto, official statement ng Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. ayan na ito po. Nako, ay pinagtanggol, galit na galit ho yung kanyang kapatid na dalawa. Itong si Basti at itong si Congressman Pulong. At pinagtanggol nga itong kanyang kapatid. At siyempre ito po ang una nating pakinggan, panoorin ang pahayag ho ni Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Nabuol gani ko mamno, nalungkot talaga. Sabi ni Sara Duterte, mahirap daw at baka masobrahan yung kanyang sasabihin, kaya hindi pa siya nagbibigay ng opisyal na statement dito tungkol sa pag-impeach sa kanya. Abay, pumapasok ko sa kanya yung baka daw masobrahan o magkulang ng sinasabi. Dapat noon mo pa iniisip iyan, Sara Duterte, na tungkol sa nabanggit mo na baka masobrahan ka sa iyong sinasabi. Di ba? Hindi ba sobra-sobra ang iyong sinasabi at ginagawa sa Republika ng Pilipinas? Bakit ngayon nag-iiba ka ng tono? Waring maamunto pa ang iyong mga statement ngayon. Katulad ng sinasabi mo na ikaw ngay ayaw mong masobrahan ang mga sinasabi. Hindi ba sobrahan sinasabi mo noon na mamumugot ka ng ulo, maghuhukay ka ng bangkay, itatapon sa West Philippine Sea, nagbabanta ka na papaslangin ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at nagwawala ka. At saka yung confidential fund na pera ng taong bayan, di ba sobra? Sobra yung ginagawa mo yan na hindi maganda. Tapos ngayon, waring maamunto pa ka na hindi ka magbibigay ng statement dahil ang katuwiran mo
ay mahirap na baka masubrahan, mahirap na baka magkulang. Aba, wala na. Wala na. Tapos na ang ikangaya yung mga salita mo noon, wala nang maniniwala. Sara Duterte, Ito pa. Hindi ako makapaniwala, lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa aniya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Diyos ko po, Rodi. Lumang tugtugin na yun bakit kaya ang mga nasa gobyerno, pag ikaw ay congressman, mayor, vice president, kapag sinisingil ka sa tamang proseso, legal na proseso, ang ikakatuwiran nun nila ay political persecution. Natatawa lang ako. Lumang tugtugin na Lumang tugtugin na itong mga katuwiran ng kanyang mga kapatid. Itong si Sara Duterte. Wala bang bagong tugtog? Mambo! Rakchacha! Ay laging lumang tugtugin ito. Tinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. I'm not bothered by the accusation because it's fake news. I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information that goes through their office. Malaking kuryente ito sa kanyang opisina at sa kanyang pagkatao. Yes, tama ho. Tama ang mga pahayag ni Congressman Garin. Hindi ko naman siya kinakampihan. Tayo po ay nagbabatay lang sa galawan ni Sara Duterte. Malaking kuryente sa opisina ni Sara Duterte. Malaking kahiyaan itong mangyayari kay Sara Duterte. Mantakin nyo ho, nandiyan ka sa Senado, nalilitisin ka. Saan ka lilitisin? Sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan di umano. Ay malaking kuryente, malaking kahiyaan ang ibig sabihin. Napakalaking kahiyaan. Mantakin mo, ikaw ay isang vice presidente, nililitis ka sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ay kaya ka, Sara Duterte. Sa bagay deserve mo dahil maraming ebidensya. Kaya nga datapuat, dinerecho na diano sa Senado ang impeachment. Heto pa. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Tinagpa niya ang mga pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Bakit pinagpilitan mo yan? Lalo mag... Nandito na naman ito, si attorney na nasobrahan ng talino. Lumang tugtugin na din yan, attorney Panilo. Nananaginip ka na ng gising. Malakas daw si Sara Duterte. Oo, malakas. Malakas ang tama. Ito pa. Nagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanya. Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Timbuang. Iniwalang diversion o nililiis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalita mula sa... Nako, yung malakas din ang tama na si Ungab. Nako, ang dawa ko Alam mo, ang laging kinakatuwiran nila, politika ito, political persecution. Nako, lumandugtugin na ho, mga kaibigan. Alam nyo, ay ang daming pinapakalatang kampo nila ngayon na nagpapaawa, humihingi ng simpatiya. Mga kaibigan, alam ko ay hindi kayo magpapadala sa mga paawa-ipik strategy na ginagamit ngayon, pinapakalat ang kampo ni Sara Duterte. Mga kaibigan, at manindigan po tayo dahil mayroon po naman batayan, ay abangan po natin ito
ang kahinatnan, mga mahal kong taga-subaybay. Maliwanag po dito, itong si Sara Duterte ay nahihirapan na sa kanyang katayuan, umiiyak na dahil dito ho ma-impeach na siya, mga kaibigan, at mapapatalsik sa pwesto. Ayaw niyang makulong. Nako ho, inireaksyon diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ang dami nagbibigay ng mga public opinion na mga mahal nating mga taga-subaybay na ito'y umiiyak na at nahihirapan na si Sara Duterte dahil ayaw niyang makulong at ayaw ma-impeach para maipagpatuloy itong kanyang pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. Kaya ayaw niyang ma-impeach, ayaw makulong. Kaya tumiiyak siya eh. Ha? Diyos ko po, Rudy Santissima, Manlabirin. Abangan po natin ito, ang mga iba pang mainit na balita tungkol sa impeachment. Ibabagi ko po sa inyo. Muli po maraming salamat. Magpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.